Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat, mga kababayan, sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos at ng ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you so much also, mga kababayan, for your support para po sa ating programa. Nakasama ko po si Dr. Lorraine Maribadoy, ang programang Bigwas ng Agila 2.0. Mga kababayan, bigyan po natin ng pananaw itong nangyari na nakaraang 3 araw, no? Ng paunang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kahapon, nasaksiyan natin kung paano nadurog ang pagsisinungaling at ang script na ibinigay po dito sa unang testigo na si Mark Calilong, isang senior NBI agent po ito. Mukhang ang kanyang gawain o mga trabaho sa NBI ay nakatutok sa pagsasampa ng mga kasong pangharas at mga panggulpi di gulat, no, sa ating mga kababayan. At lalo na sa mga opposition figures. Ito din po ang nagsampa ng kaso laban sa akin at kay Manong Jason sa itong si Mark Calilong, yung nadurog na testigo ng NBI o galing sa NBI na naging testigo ng prosecution panel. Ang kaso namin ay unlawful use of publication, cyber libel, mga kababayan. At hindi rin po siya ang direktang nasasangkot dahil ang napatungkulan po ng aming mga public commentaries and ng aming ekspresyon ng panawagan hinggil sa kanyang kalusugang kalagayan ay none other than Marcos Jr., who is the president. Hindi naman po si Calilong o kaya ang NBI. So, similarly, ganyan din po ang nangyari kahapon doon sa Senate impeachment trial. Nang nakasalang na po sa cross-examination itong NBI agent na si Calilong at unang testigo ng prosecution panel, na-establish ang kanyang mga inconsistency na nagpapakita na una, wala siyang direct personal knowledge. Puro secondary and second-hand information ang kanyang hawak at hindi po ma-authenticate ang kanyang electronic and digital evidence na mga flash drive o kaya mga desk or computer desk, sapagkat wala pong electronic and digital forensics evidence authentication. Yan na-establish kahapon, no? That even his lawyer na nag-present sa kanya from the prosecution, no, itong isa sa binayaran na abogado nila Marcos at Romualdez, itong si Attorney Ligutan, ay inamin niya sa interaction with the Senator Judge, I think it was Senator Alan Peter Cayetano, na nagtanong sa kanya, how can you prove something when there is no direct knowledge on the part of your witness? At pangalawa ay malinaw naman na hindi mga original copies o mga properly authenticated documents ang kanilang pinresent. At pangatlo po ay hindi naka-attach ang supposedly complaint affidavit ng mga napatungkulan ng naturang aligasyon ng pagbabanta di umano sa buhay ni Ginoong Marcos at nila Romualdez at Lisa Araneta. Hindi po nagkaroon ng anumang attachment of affidavit mula po sa kay Ginoong Marcos, kay Lisa Araneta o kay Martin Romualdez na sila po ang tinutukoy ng naturang articles of impeachment na nagsagawa o ginawa ni Vice President Sara Duterte ang tinatawag na grave threats and seditious, malicious na mga pagbabanta at maybe tantamount ito sa betrayal of public trust na batayan sa impeachable offense, no? That's only my assumption kasi hindi po malinaw kung sa anong kadahilanan on among the grounds for impeachment offenses ang pwede po maipasok itong grave threats and seditious comments
na ginawa di umano ni Vice President Sara Duterte. Ang mga batayan po sa impeachable offenses ng isang impeachable official ay culpable violation of the Constitution. Ibig sabihin, sinadya mo talagang labagin knowingly and willfully ang Constitution. So yan ay impeachable offense rather. Pangalawa ay betrayal of public trust. May ginawa ka na hindi sumasang-ayon sa public welfare and public interest. At pangatlo, graft and corruption, including plunder yan. At ang pang-apat po, treason o pagtataksil. So yung mga batayan na ito, mga kababayan, hindi natin nakikita kung saan nila isushoot o iswak itong sinasabi nila ng mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Inamin mismo ni Attorney Ligutan, ni Boy Tulo S. Si Luis Tru, si girl, Bula Laway, no? Yung chief prosecutor ng House Impeachment Panel. Ito naman ang abogado na na-hire at binayaran nila Marcos at Romualdez na si Attorney Ligutan ay si Boy Tulo S ang tawag sa kanya. To make the discussion lighter, mga kababayan. Sinasabi niya mismo na hindi nila ma-prove na may kinontrata o mayroon talagang corroborating testimony or dokumentaryo na mga ebidensya pang dokumentaryo o anumang mga karagdagang testigo that will establish that indeed Sara Duterte was intentional, deliberate sa pagkontrata ng isang assassin o mga assassins na inutusan at binayaran niya para pumatay o magsagawa ng pagpatay laban kay Romualdez, kay Lisa Araneta at kay Ginoong Marcos. So, doon pa lang pag-amin ayon, at binanggit niya rin ni Attorney Ligutan itong prosecution private counsel nila na mahirap nila ma-prove on the rules of the basis ng mga kailangang ebidensya, subalit they are appealing to the moral conviction ng mga senador bilang senador judges. Ang sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, kung moral conviction and moral persuasion pala ang argumento mo, di dapat sa simbahan ka nag-apila. Hindi sa Senate Impeachment Court, no? Okay din to mga punchlines ni Congressman Kiko Barsaga, Pangalawa, mga kababayan, ay hindi ma-establish po ng witness na si Kalilong ng NBI ang authentication ng mga material evidence na isinumiti nila. Dahil nga according doon sa pagpupuna ng isang batikang abogado, lalo na si Attorney Harry Roque, na mayroon pong rules on electronic and digital evidence at hindi ito na-comply ng testigo. So dyan pa lang medyo sablay na, talagang sablay, mga kababayan, at mahirap po na ipagpilitan ang bagay na pinilit lang. Lumabas din po kahapon doon sa cross-examination na maliban sa hindi pag-include ng investigasyon sa affidavit of complaint ni Ginoong Marcos, ni Lisa Araneta at ni Romualdez, ay mukhang napag-utusan lang itong si Kalilong para magsagawa ng case investigation and case build-up so that i-comply ang utos ng nakakataas sa kanya. Nang tinanong po ni Attorney Narvasa, ito po yung isa sa mga defense counsels ni Vice President Sara Duterte, kung ano at sino ang mataas na ito na nagbigay ng pag-uutos na yon. Sabi niya, tinanong siya, DOJ ba o mas mataas pa sa DOJ? Ang sagot niya, mas mataas pa sa DOJ. So ano po ang mas mataas pa sa DOJ? The Office of the President. Ano pa ba? Yun. So it was really clearly framed. Talagang pinanday lang, pinilit upang iswak na maireklamo at ma-include sa impeachment articles itong naturang di umano pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. That even the Department of Justice, upon submission of the investigation report and recommendation nila NBI agent Kalilong at ng taga-NBI,
ay hindi nagre-recommend na maiaakyat ang kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat there is no certainty of conviction. At ang prima facie, or how do they pronounce it? Ang prima facie evidence, yung kasiguruhan na swak sa prosecution sa korte laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi ma-establish sa naturang investigasyon na ginawa ng NBI. And so therefore, mga kababayan, hindi nag-recommend ang Department of Justice sa NBI to submit and file the case in court against the Vice President. Diyan pa lang sinabi na rin ni Senator Amy Marcos, ni Senator Judge Senator Amy Marcos, nakakapagtaka na bakit ipinilit at ma-include ito sa articles of impeachment against the Vice President, where in fact, even the Department of Justice did not recommend the formal filing of criminal charges on those grounds na ina-allege ngayon sa articles of impeachment dahil nakikita ng DOJ, walang batayang legal na sapat para iakyat at i-prosecute ang naturang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ipinilit at binaluktot ito ng House of Representatives, lalo na po ng House Committee on Justice, nila Luistro at mga alipures at kabalahibo nila, dahil utos ito nila Romualdez, nila Marcos Jr., na ituloy na ma-include sa impeachment complaint ang naturang partikular na agravyo nila laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon, tuloy na bisto at naipakita na hindi lamang mahina, kundi walang ebidensyang sapat at hindi po tumutugma sa katotohanan ang naturang gawa-gawang kaso nila sa articles of impeachment pertaining doon sa pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte. At even sa authentication ng mga video, malinaw po na spliced mula doon sa original raw material video. At hindi rin natukoy nitong NBI investigator and NBI complainant na si Kalilong, who was presented as a witness yesterday, kung saan na at ano ang original copy at gaano kahaba at paano niya nakuha yung naturang 2-minute clip lang or around 2 to 3 minutes na video spliced clip na hindi po yan basta-basta tatanggapin as an evidence dahil po hindi authenticated on the basis of electronic and digital evidence procedures. Ayan. That even the former Chief Presidential Legal Officer o yung legal advisor and legal officer ni Marcos, nang buhay pa po si dating Senate President and dating Chief Presidential Legal Advisor of Marcos na si Manong Johnny Juan Ponce Enrile, sinabi na niya na there is no crime dahil lamang inisip o sinabi ni Vice President Sara Duterte on the ground of conditional threat. At yun nga, conditional threat does not constitute actual threat, mga kababayan. Yan ang binanggit mismo ng dating abogado ni Ginoong Marcos Jr. na si Manong Johnny Juan Ponce Enrile, na hindi magiging batayan sa criminal prosecution against the Vice President ang naturang pangyayari. Kaya hindi yan naisampa, mga kababayan. Pero dahil ipinilit, dahil kinumpasan, at dahil ginamit ang NBI para magsagawa ng naturang mga pambabaluktot sa naturang complaint, at duwag naman itong si Martin Romualdez, duwag itong si Marcos Jr. at si Lisa Araneta na mag-submit ng judicial affidavit or complaint affidavit on that ground na binabanggit ngayon sa articles of impeachment, ano po ang legal personality and legal standing ng NBI at nila Kalilong para magsagawa ng ganitong paninindigan, hindi nga nagrereklamo, mga kababayan, ang mga partikular na mga individual na di umano ay pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte. Ayun, kaya kahapon, nadurog sa cross-examination itong si NBI agent Mark Kalilong. Kasi pag nagsinungaling ka po and you try na budul-budulin ang mga pangyayari, aba talaga naman pong
hindi maiiwasan yan na kapag isinalang ka sa cross-examination ng kabilang mga panel ng lawyers, ay talagang pipiyok at titiklop ka. Kahapon, hindi lamang nagpiyok at nagtiklop itong si Mark Kalilong ng NBI, kung hindi siya mismo ay nadurog. Dahil tatlong bagay, ang mga ebidensya hindi authenticated, kulang, at wala at hindi dumaan sa prosesong tama. Wala siyang legal personality and legal standing na tumayo as complainant or even as a witness to this kasi wala siyang direct personal knowledge, hindi rin siya directly ang tinutukoy ng naturang reklamong pagbabanta na ginawa di umano ni Vice President Sara Duterte. And third, palusot at diskarte na script ang kanyang ginawa. And we expect the same thing to happen kapag ipinresenta dyan si Trillanes, si Madriaga, at iba pang mga ginagawang scripted at mga na-rehearse at binayaran ng mga testigo gamit nila Marcos at Romualdez at kinarga naman nito ng House Prosecution Panel. It will become inevitable na madudurog, mailalantad ang naturang kabulukan ng mga diskarte nila sa loob po ng impeachment court, mga kababayan. So, ayan, nag-break muna ang impeachment trial at babalik sila, I think, sa Lunes, no? July 13, mga kababayan. So, abangan natin ang iba pang mga magaganap na mga banggaan at ang tinatawag na twists and turns dito po sa ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kahapon, nagpahayag na rin po ang dating National Security Advisor ni Marcos Jr., ang kauna-unahang naging National Security Advisor niya, si Professor Clarita Carlos, na malinaw at kategorikal ang naging pahayag ng Senate presiding judge ng Senate Impeachment Court, referring to Senator Escudero, na ang 2/3 na conviction threshold ay malinaw na nakasaad sa Constitution. 2/3 of all the members of the Senate. No qualifier, no if, no but, no definition. Clear. All members of the Senate, which means 24, at kukunin mo ang 2/3, that's 16. And right now, we are very sure ang 13 lang po ang nahahawakan o baka kulang pa sa 13 ang mahahawakan sa liig at nakatali sa ilong na hinihila ni Marcos dyan sa Senado. So malabo po itong conviction na ito na 16 votes against the Vice President. Pero ang objective naman kasi dyan ay ang tinatawag na legal acrobatics and propaganda operations. So that ipapahiya, dudurugin, at ilulugmok ang pagkatao at mawala o mabawasan substantially ang political influence ni Sara Duterte. Lalo na kung hindi man siya makukonvict, at least siya po ay lalabas dyan na duguan at nakalugmok. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nakahanda siya. Ang bludgeoning, itong paghataw sa kanya upang lugmukin at durugin siya, at itong bloodbath on the legal dynamics of the trial at mga propaganda antics ng House Prosecution at mga tirador nila, pati ang trolls nila, ang sagot ni Vice President Sara Duterte, I will be unbowed. Hindi siya luluhod, hindi siya titiklop. Taong bayan ang magiging totoong hukom at tagahatol dito, mga kababayan. Maraming salamat sa panonood, pagsubaybay, pagtangkilik ninyo sa mga video uploads ni Ka Eric dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Saludo at utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Maraming salamat, mga kababayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!